Breaking news mga kababayan, ako po ito na. Senador Ping Lacson, binulaga na naman dito ni Senador Marcoleta at ni Lito Banayo. Baho ibinulgar mga kababayan, nakakadiring sekreto. Lumabas na. Sino ba ang may plano? Ano nga ba ang nangyari sa CONAS na ito? Mga kababayan, sino ba ang mga mastermind sa pagbabago ng 1987 Constitution at gusto nilang burahin ito? Mga kababayan ko, dito po talagang umalingasaw ang baho na ito ni Ping Lacson. Ito ang totoo. Lito Banayo at Marcoleta, may pasabog po. Ito na po. And the consensus was, siguro gusto niyan ilabas yan. Ayaw lang niya na siya ang maglabas. No? Para meron siyang element of deniability. And pangalawa, since malapit siya kay Tito Soto, ayaw niyang ilabas. Correct. Baka ganon. Kaya, alam naman niyang sumusulat ako ng kolom kasi Oo, kung minsan yeah. nagpapasalamat siya pagka binanggit ko siya. Alam din naman niya na nai-interview ako every now and then. So, you know, bakit? At hindi niya diba? sinabing wag niyo Oo. ikwento. At wala siyang sinabing privileged communication to. Wag niyo atin-atin lang ito. Yeah. Wag nang lalabas. Wala siyang sinabing ganun eh. Sinabi daw ni Senator, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. O kita nyo mga kababayan, gusto pang mag-extend ng termino itong si Lacson. Kasi si Lacson mga kababayan at si Tito Soto, yung mga tumanda ng kalabaw na walang alam sa Senado, last term na nila hanggang 2028. So, pinopose daw ni itong si Ping Lacson at ni Tito Soto na gawing i-extend ang pwesto ng mga congressman at itong mga senador gaya nila na last term na nila mga kababayan. Talagang magre-retiro na sa kanilang mga posisyon dito. Pero sa tindi ng kanilang mga ganid, greedy, pagiging bukatot, pagiging buhaya, talagang bababuyin nila ang 1987 Constitution. Gusto nila manatili sa kanilang mga pwesto kahit wala silang nagagawang maganda sa taong bayan. Nakita nyo naman mga kababayan ng flood control. Hanggang ngayon po, nakanganga ang taong bayan, nag-aantay ng makukulong na mga mastermind pero wala. Bakit? Syempre, nandyan yung mga protector na Hestas Barabas. O pa, tuloy natin. So, 2031 na mag-i-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So, I'm just recounting exactly kung ano yung, Ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for president to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, O kita nyo mga kababayan, alam nyo si Vico Soto, masisira ito sa kanyang tiyuhin eh. Itong uncle niya na one ball, masisira ito. Kaya ikaw, Vico Soto, mag-isip-isip ka kung didikit ka sa tito mo na si Tito Soto na walang nagagawa na puro pagtatakip sa flood control. Kaya masisira ka, Vico, kung gusto mong labanan si Sara Duterte this coming 2028, hindi ka pa pwede. Tapos gusto ng Tito Soto mo na ibaba ang edad, ang kapal naman ng mukha ng tiyuhin mo. Vico Soto, masisira ang karir mo dyan kay one ball na tito mo. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Tignan nyo mga kababayan, ginagamit ang kanyang pamangkin. Kaya, ayun,
nalaos bigla si Vico Soto dito eh. Biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan. So ano mo masasabi niyo ngayon sa kalagayan ng Senado? Katulad nung, kasi ako talaga, Sir Lito, very disappointed ako kay, sorry, Senator Ping. Kasi dati sobrang bilib ako dyan eh. Alam mo, hirap na hirap ako mag-explain pag ganyan. No? Kasi even those kagaya mo na bilib, supporters niya, no? Even some of those guys na previous staff niya na nag-retire na sa kanya or tinatanong ako, ano nangyari kay Senator Ping? At hindi talaga ako makasagot. Ang sinasabi ko na lang, mahirap kasing basahin si Senator Ping. Medyo inscrutable yan eh. Pangalawa, introvert. Hindi yan, wala masyadong barkada yan except yung mga mista niya nung PMA, no? Tapos, mahirap siyang basahin at saka masyado siyang secretive, no? Hindi siya yung typical politiko na pack your bat, pat your back and all that, no? Hindi, no? Papasok nga yan sa airport, dire-diretso, hindi man lang makipagbatian doon sa mga naghihintay sa airport, no? Wala siyang pork barrel. Wala, hindi siya. Yun nga, yung isa kaya bilib na bilib ka sa kanya, doon sa mga ganon, no? Kaya, what do you think, why he changed? I don't He know. just got old. Tumanda si Ping. Hindi, kaya nga, miski na pagka nagkikita kami, hindi ko noon maitanong sa kanya, ano ba nangyari, no? Kasi parang sinusumbatan mo siya. Yeah. And hindi ko naman gagawin kay Senator Ping yon dahil sa matagal ang pinagsamahan namin. Pero totoo ba, Chairman Lito, na siya ang kausap mo at iba pa na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung mag-Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador. O nakita nyo mga kababayan, kung kailan tumanda itong si Ping Lacson. Marami pong humahanga dito sa Ping Lacson na ito na one ball na best friend ni Tito Soto. Ako rin po humanga dito mga kababayan. At sabi ko noon, balang araw magiging isang presidente ito. Dahil nga parang kamay na bakal din ang kanyang prinsipyo. At talagang mga kababayan magaling dati. Pero gaya ng nakakarami, ngayon mga kababayan, itong si Ping Lacson nagbago. Tila nasapalan ng maleta. Di ba itong si Ping Lacson gumagawa pa ng kwento na kaya daw magaling si Chis Escudero na mag-alaga sa kanyang mga miyembro sa majority dati kasi nga binibigyan daw ni Chis Escudero. Mga kababayan, hindi daw magaling mag-alaga si Tito Soto. Tignan nyo gumagawa ng kwento. Pero dito sa mga kwento dito mga kababayan kay Ping Lacson, sa tindi ng mga nangyari sa flood control, pagka malapit na yung mga mastermind, nawawala po. Kasi nandyan si One Ball, nandyan si Tito Soto na bulaga, si Ping Lacson na bulaga, yan. Ginigipit na yung mga witness si Marcoleta. Ngayon, ginigipit si Marcoleta ngayon. So ngayon mga kababayan, itong si Ping Lacson, marami pong nakahalata na tila nagbago ng direksyon. Dating matinik, dating mahusay, dating kamay na bakal, maganda ang prinsipyo. Pero ngayon mga kababayan, tila naglaho na parang utot. Tila hangin na naglaho sa kawalan itong si Lacson. Kung kailan tumanda, saka nagbago ng prinsipyo. Maraming nabibwisit dito mga kababayan. Kaya ganun din ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon dito. Ba't ganun? Nagbago. Isipin nyo, wala pang pork barrel yan. Ngayon mga kababayan, tila nag-iba ng direksyon Nakakakampi sa buhaya no? Yun ang sabi mga kababayan Tuloy natin. Senador ay gagawing 3 per region? At Sabayon? paano ho nangyari yung usapan niyan? Let me tell you the story there, no? Yun. Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club.
Thursday lunch, no? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan nung 2001 pa. Ganun nakatagal yan. Tagal na. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang kilala mo yan, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero Brad ko sa pero, Sigma. oo, sa Sigmaro, oo. No? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kaprobinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, Oh, no? my friend. Yeah. So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together. At, syempre, nagkakausap na kung ano-anong topics from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya hindi pasulput-sulput siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko dun sa Soler, Look in my eyes. Isipin nyo mga kababayan, totoo pala itong mga pasabog ni Madam Amy. Nasasabihin nila, gawa-gawa daw mga kababayan. Totoo pala na pinag-usapan nila ang pagpapalit ng 1987 Constitution. Tapos iiyak-iyak sila, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, itong minority, tapos pinapadelete nila yung video. Ngayon na bulgar. O, ngayon, nandito si Lito Banayo. Kasama nila sa meeting. O, kita nyo mga kababayan ko. Baho umalingasaw. Tito Soto at Ping Lacson. Binulgar ni Lito Banayo. Con-as meeting. Ano nga ba ang totoong nangyari? Halaka. Hindi na biroan yan. Pinagpaplanuhan na nila. Buti na lang binuking sila ni Manang Amy. Deny to death sila kasi nabisto. O tignan nyo, sasabihin ni Juan Bol, biro-biro lang daw ang kanilang meeting, mga estas barabas. yun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Bogie D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary Dong. of the Senate, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na
term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. O mga kababayan, kita nyo ang kakapal ng mukha, ano? Akala mo kung sino ang mga ito, isipin nyo. Gusto nilang mag-extend ng kanilang mga posisyon. Di ba, paritiro na itong dalawang ito, wala nang nagagawa, tumanda na sa Senado, pero gusto pang babuyin ang 1987 Constitution para manatili sa mga pwesto. Grabe mga kababayan, ang kakapal ng mukha, ano? Grabe talaga, Lacson Tito Soto. Hindi na kayo nakakatuwa, sabi ng mga tao. So 2031 na mag-i-eleksyon ng legislature. Ang eleksyon sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Presidente. Oo. Hindi in fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So I'm just recounting exactly kung ano yung Ano yung pinag-usapan. Tapos may sinabi pa siya na si Sen Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting the age qualification for president to 35. At sabi nga niya O mga kababayan, pati itong si Vico Soto na damay. Mga kababayan, ay, masisira itong pamangkin niyang si Vico Soto. Alam niyo mga kababayan, hindi pa pwede si Vico. Bagito pa ito. Hanggang Pasig lang ito mga kababayan si Vico Soto. Hindi uubra kay Sara Duterte. Mga kababayan ko. Nako mga kababayan. Pinagmamalaki mo si Vico Soto. Nako po. Baka maging Tito Soto lang din ito. Di ba mga kababayan? O, ituloy ba natin? Nako po. si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20 kung hindi 28. ko sa age biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong do sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one aspect, one of the discussion points. Inomit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung qualification, age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot, no? And I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. O ayan mga kababayan ko. O kita nyo umalingasaw ang baho ng dalawang ito. Ito pa lang si Ping Lacson at Tito Soto ang pasimuno para baguhin ang 1987 na saligang batas natin. Gusto nila manatili sila sa kanilang mga posisyon. Isipin nyo mga kababayan, wala nang nagagawa. Puro kalokohan, puro maleta. Tignan nyo mga kababayan. Diba ang kakapal naman ng mukha nyo? Tito Soto, Ping Lacson. Gusto nyo bang mag-stay? Tapos itong kongreso, gusto nyo bang manatili sila? Mga buhaya din ito eh. Mga kababayan, naghihirap na ang Pilipinas. Huwag nyo nang dagdagan. Gusto ng tao, mag-resign na kayo. Tama na ang pananatili nyo sa pwesto nyo. Nanggigigil na at high blood na mga Pilipino sa inyo. Di ba mga kababayan ko, tama pala. Legit pala ang mga pasabog ni Madam Amy. Sasabihin nyo, propaganda, gawa-gawa. Itong magkapatid na Tulfo mga kababayan.
mga journalist, pero wala naman. Magaling lang sa away mag-asawa, sa mga syubit-syubit, sa mga kutong ng mga pulis. Diba, dyan sila magagaling. Sumbong mo kay Tulfo, sumbong dito, sumbong doon. Mga nag-aaway na pamilya, nag-aagawan ng lupa, mga mana-mana, doon sila magaling. Pero sa tunay na problema, ngayon na nasa Senado na sila, mga bobo pala at bending dalo. Ganon din ang nangyari dito sa tumanda ng mga senador na wala namang alam. Kaya nabubuljak sila ni Senador Marcoleta. Ngayon si Lito Banayo naman, ibinulgar ang umaalingasaw na sekreto na mabaho. Tama lang pala. Buti na lang ibinulgar ni Manang Aimee. Good job, Manang Aimee. Isa ka sa mga idol ko ngayon. Nag-iisang Marcos na nagtatanggol sa katwiran at katotohanan. Parang Marcoleta ang prinsipyo, ang babangga giba-giba. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines, mga kababayan. Mabuhay po. Lagyan ng like, share at subscribe. Mabuhay, salamat.